Malaking paksa ang affordability sa nakalipas na taon kung saan apektado ang lahat, kabilang ang mga temporary resident, gaya ng international students. Sa limitadong kinikita dahil sa limitadong working hours, paano nga ba mapagkakasya ang budget sa araw-araw na gastusin? Makakasama natin ngayong araw ang dating international student at ngayon financial advisor na si Kath Dapal. Kath, welcome sa Omni News. Thank you. Thank you for inviting me here. Dahil napagdaanan mo na ito dati, no? Masasabi mo ba, mababahagi mo ba sa amin kung ano yung mga karaniwang gastos, bayarin ng isang international student? Yeah, so kapag international student naman, very straightforward lang. Unless you add on something for yourself, right? A single person moving here, ang lagi talaga unang-unang gastos is yung rent. Ito yung pinakamalaki. And then, sunod is yung grocery, mga pagkain mo, like mga essential needs mo sa bahay. And then yung transportation, typically naman bus, unless gusto mong mag-Uber, mag-taxi. And then mga other small things na pwede namang, kumbaga wants na para ma-enjoy mo naman yung buhay mo sa Canada. Like, bibili ng kape sa labas, or mag-hang out with friends. Syempre yung mga phone bills. Nabanggit mo, Kath, na isa sa pinakamabigat yung renta talaga, no? So, paano ka tama or effective na makakapag-ipon at makakapagtabi para sa bayarin mo sa upa? Dapat talaga bago ka pumunta ng Canada is um, meron kang funds for that part in case something happen. Tinatawag ko siyang emergency fund. So, yung emergency fund na yun lang yung, kumbaga, tago mo if ever things happen, if ever hindi enough yung pangbayad mo next month, something like that. So usually kapag low income is 3 months, at least 3 months worth of expenses ang meron ka sa emergency fund mo. So para makapag-ipon yan, syempre, kailangan alam mo yung gastos, tinatrack mo yung gastos mo every month. And syempre, focus ka sa mga necessities mo lang. Kunyari, hindi talaga enough kung maglalagay ka pa ng taxi. Kailangan, ibig sabihin nun, maaga ka gigising para makarating ka sa school on time. Hindi mo isipin na, pwede naman ako mag-taxi eh. So, yung mga ganong bagay na maliliit, pero $10, $20 lang yan. Pero it adds up to your monthly bills. Noon 20 hours per week ang Mhm. allowed na magtrabaho ang isang international student off campus. Ginawa na Mhm. itong 24 hours per week. Malaking difference ba yung additional 4 hours sa budget ng isang international student? Like if you run the math, right? A couple $50 makes a big difference kung hindi naman tayo large income person. So um it will always go onto something na mag-benefit tayo. Like $50, grocery mo na yan for 2 weeks. It's a big thing. Of course, hindi siya big thing if ang goal mo is to makapag-ipon ka for your tuition fee. Pero big thing siya for your everyday, daily expenses. Ano sa tingin mo yung mga adjustments na kakayanin namang gawin ng international student ah, para may budget pa rin, para hindi magipit? Mhm. Um, Siguro depende rin kasi sa tao kung ano yung lifestyle nila before magpunta dito. Pero tayong Pilipino kasi lagi tayong lumalabas with friends, pagkatapos mag-work, magkakape, or dadaan ng mall, bibili ng maliliit na bagay. Yung mga ganun, reward natin sa sarili natin, impulse buying, kumbaga. Pero pagkarating mo dito, kailangan talaga um, not to live frugal, still celebrate your wins pa din. Pero, kumbaga, stick to the budget, and alam mo na yung igagastos mo today will not affect your tomorrow or even your next month, di ba? Kath, huling paalala sa mga kababayan nating international student, pati na rin dun sa mga aspiring international students dito sa Canada. Work within
the legalities. Ang daming mga like under the table na jobs dyan sa paligid. Pero I like ko itong sinasabi even dun sa channel ko na geared away from that. Pag nakita ka ng IRCC na more than that yung income mo, then lagot. Makaka-apekto yun sa future mo kung gusto mo mag-settle dito sa Canada. And then next is invest yourself. Nasa college ka, maraming opportunity around you na super easy access. Merong mga discounts, may mga freebies as a student, kung mag-Xers ka, merong Tuesday discount, 10%, 25% discount as a student. Sa college, maraming mga workshops, maraming mga networking events. Maraming salamat, Kath Dapal, Financial Advisor mula Kitchener, Ontario.